Sunod-sunod yung pagsakit ng likod ko. Parang yung muscle niya sinusuntok. Tapos sumabay pa dito yung pamanhid ng kamay ko, pati yung pangingilo ng tuhod. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali kaninang umaga nga pala, sabi ko kay mama lalakad-lakad muna ako ulit kaya pinapunta niya ako ng Santa Ines. Dito nga niya ako pinabili ng almusal. Gusto nga daw niya kasi ng neneng. Pagka uwi ko, binigyan ko na sila, pati itong tita ko. Pinaliguan ko na nga rin dahil maglalaba pa ako. Tapos pinuntahan ko nga siya sa may kwarto niya. Sinubukan ko nga siyang kausapin pero tumatango-tango lang talaga siya at hindi siya nagsasalita. Sa mga nagtatanong nga pala kung bakit nawala sa katinoan nitong tita ko ay dahil sa depression. Hindi niya kinaya yung problema. So nung kinausap ko nga siya at wala namang response ay umalis na lang ako para pumunta sa tindahan kay Ate Be. Binili ko nga siya ng pagkain para naman may makukutkot siya at para hindi siya mainip. Susubukan ko nga mas kausapin siya ng kausapin at bigyan ng pagkain. Tapos eto, habang naglalaba ako, sumakit na naman yung likod ko. Yung mga laman, parang nilalamutak na ewan, kaya halos hindi ko talaga maigalaw at namamanhid pa yung kamay. So buti na lang nawala-wala na naman. At eto, nagsampay na ako ng mga nilabhan. Yang mga basahan nga na yan ay nakatapat sa may ilalim ng wheelchair ni mama para kapag ka napupuno yung diaper niya ay hindi magbabaha ng ihi niya. So pagkatapos ko maglaba, nagpainit na ako ng tubig. Makati na nga daw kasi yung mga binti ni mama dahil nga daw kasi yun sa ihi. So ilang beses ko tong ginagawa, nadadalhin siya sa CR, magpapainit ng tubig tapos hugasan yung mga binti niya at paa. Kapag nasa CR na nga si mama, tsaka ako tinatanggal yung diaper na inuupuan niya para palitan. Tapos lilinisin na din itong sahig. Winawalisan ko to kasi may mga nalalaglag na kinakain ni mama. Kaya para hindi siya langgamin, eto nililinisan ko ng mabuti. Tapos minamap ko naman para hindi mangamoy mapanghe. Bali dito nga, nakaramdam na naman ako ng pananakit. Hindi ko alam kung bakit. Umiinom naman ako ng mga gamot na nakareseta. Basta kapag nanakit yung likod ko, sumasama na yun sa may batok, sa may leeg, parang hinuhugot yung ugat. Tapos namamanhid yung kamay ko. Tapos yung buto ko sa tuhod parang nangingilo. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, nagpa-check up ako tapos ang findings ay may baradong ugat din sa puso ko. Kaya naman nagyagamot din ako at babalik ulit ako sa linggo para magpa-check up ulit. Tapos ayun, nagsaing na ako, naghugas ng plato pero hindi ko pa natapos yung paghuhugas na yan. Bali kapag gabi kasi ay sobrang pagod na ako kaya iniiwanan ko na lang. Ang hinugasan ko na lang ay yung gagamitin namin na kaunti. Tapos nung makaluto ako, binigyan ko na si mama ng pagkain niya. Konting kanin nga lang ang binibigay ko kahit na nagre-request pa siya na dagdagan ng konti. Binigyan ko na nga din pala itong tita ko. Hindi ko na nga sinasara yung pinto niya dito. Pagkabigay ko ng pagkain, nararamdaman kong nakasunod siya sa akin. At yun nga, hindi ako nagkamali. Tapos tinignan ko kung ano yung gagawin niya. Bali kinuha niya yung mga plato na nilagay niya dito. Nagamit na nga yan eh. Hindi ko nga kasi maawat na dahil baka mamaya toyoin naman. Ginagawa niya kasi lagi kapag kumakain siya. Nagbubukod siya ng isa pang pagkain, kumbaga isa pang lagayan ng pagkain. Kung dati hindi ko alam ang dahilan kung bakit niya ginagawa to, pero ngayon sa palagay ko dahil na rin sa may kapatid siya na namatay, yun nga yung tito ko na nagkaroon ng leukemia. Tapos yun yung palagi niyang nakakausap dati. So sa tingin ko hinahatian niya yun ng pagkain dahil namimiss niya na rin siguro. Masyado din kasi silang close. Pagkatapos kasi mamatay nung tito ko na yun ay mas lalong naging malala yung kondisyon niya. Siguro dahil sa sobrang pagkamiss dahil nga close sila. Pagkatapos ng tanghalian, pinaliguan ko si mama tapos matutulog sana ako nang bigla na namang sumakit etong likod ko. Lord, sana po pagalingin niyo ako para maasikaso ko sila. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat po sa inyo.